sobrang na-burn out ako. Sinumpa ko yung network marketing. Pangit ng connotation kasi talagang network Ang lang. nagpapapangit talaga sa MLM, yung naging super negative talaga ako. Oh my God. So, pagdating ko doon, sabi ko, oh my God. Feeling ko na-suffocate ako. Feeling ko nasa trap ako na kailangan kong lumabas. Grabe yung mga hirap na dinanas natin. Walang-wala kaming pera ni Arky nun. Kasi hindi to yung buhay na gusto ko. I will be miserable for the rest of my life. After all of that, what was the defining moment mo? Ano yung turning point mo why you wanna change your life? May one time, biglang dumating yung closing speaker. Yung moment na yon, bigla kong naalala na may pangarap pala ako. Nakalimutan ko na. 5 years nagtatrabaho ko, nakalimutan ko na may pangarap pala ako. Every great story begins with a dream. For Reach Giannis, that dream started in a small garage. No capital, no connections, no privilege, only faith, determination, and the burning desire to create an impact in other people's lives. From that humble beginning rose one of the most influential health and e-commerce empires in the Philippines, Salveo Well Corporation. Today, Salveo Well stands tall as the company behind Salveo Barley Grass, recognized as the #1 organic food supplement brand in the Philippines, awarded by the Legacy Awards for 3 consecutive years. In just over a decade, the company has touched the lives of millions. From its roots in Pampanga, it now owns its headquarters in Angeles City, a luxurious 1,000 square meter office in Quezon City, and operates with 300+ employees. Its growth has been unstoppable, with 25 company-owned branches across the Philippines, including international offices in Singapore and Hong Kong. And the vision only gets bigger. Salveo Well is now building its very own 3,000 square meter manufacturing plant, a symbol of strength, innovation, and a future without limits. But Reach Giannis is not only a CEO, she is a trainer, a mentor, and a builder of leaders. Through the revolutionary swap system, she has empowered thousands of entrepreneurs, ordinary people who dared to dream and are now living proof of what's possible. Her leadership is not defined by wealth alone, but by the way she uplifts others as she rises. She has supported Salveo Accelerate Scholars, contributed to schools, and invested in communities. She has rewarded not only distributors, but also her own employees with fully paid cars and houses because she believes success is meant to be shared. She did not rise alone. She brought others with her, from one woman's vision to a legacy that continues to change lives. This is the story of Reach Giannis. Good morning, everyone. I'm Manuel De Lorita, one of the co-founders of Salveo Well. And I'm joined today by one of our co-founders, VP, Mel Rodriguez. Hi everyone! Gusto mo yung napaka-professional na intro ko sa'yo. Thank you so much. So ano nga ba yung gagawin natin today? No, so today we're gonna look back on the past 12 years. Who's the better person to tell us the story, di ba, kung paano tayo nagsimula? Than the brain, the beautiful, no other than our CEO, Miss Reach Giannis Rivera. Yay! Hello! Good morning, good afternoon, good evening, everyone. So, this is our first ever Podcast. podcast. Social, di ba? Oh my God, may pa-LED. Pangharap natin to. After 12 years, After meron 12 tayo. years, di ba? no? Grabe. Oo. Yan. So, first time ever na gagawin natin to sa kanila para naman makapag-look back tayo and baka meron silang kapulutang aral Sana. sa ating mga naging experiences. And I think so. Pag sinishare mo yung story natin sa mga Yeah. opening natin, people are being inspired. So, paano nga ba nagsimula? Hindi tayo nagsimula sa ganito kaagad. Ang daming challenges, daming pinagdaanan. Maraming makakarelate kasi It's not really easy to start a business. exactly. So ayan na. Take us back from the very beginning. What was life like before you became a multimillionaire? Ibang-iba. 'Di ba? Siguro maraming nakakilala sa akin na lagi nasa inuman, tanggera, gimikera, 'di ba? Pero before, very passionate na talaga ako sa work. Yeah. 'Di ba? First job ko, call center agent at first. 3 months lang ako nag-calls. Kasi nga, talagang porsigido ako nung nag-work ako.
Kaya mabilis talaga yung promotion ko. Alam mo naman ako, mahilig ako sa knowledge, mahilig ako magbasa. Dahil first job ko, sobrang excited ako. Yeah. Kaya lahat ng mga processes dun sa account namin, talagang memorize ko. Walking OI, tawag nila sa okay. akin. OI kasi meaning operating instructions. Okay. Yung tawag dun sa mga parang mga So, ikaw yung dating VP GJ Pineda. Yeah. oo. memorize Diba? ko yung mga processes. Mm, So, yun, okay. mabilis lang ako na-promote. Kumbaga, before pa ako na-regularize, naging assistant team mentor na ako. Parang ATM yung tawag namin at that time. 2 months lang din ako, na-promote na ako as supervisor. Tapos naging CSAT coach ako. So, 4 years ako nag-work sa call center. After nung first company ko, yun, na-pirate ako sa iCore as AVP for Operations / Supervisor. At doon tayo nagkakilala. Yes! First ko talagang nakilala doon si partner, Manuel. Doon kami naging close during training pa lang. Magka-batch kasi kami. So, naging close agad kami. Parang naging body-body talaga kami. Magkasama Agad-agad. kami agad. And then yung first ever team na na-assign ako, ayun na, doon ko na na-meet si Melchor. First Yes. batch sila. That was Yeah. 2008. Nung Yeah. na-transfer ako dito sa Clark, 2 years ako nag-work as AVP. Yung mga time na yon, nung nasa employment ako, talagang nakafocus lang sa work. Never sumagi sa isip ko na, alam mo yung mga Negosyo. nangyari ngayon, Mm. na mangyayari lahat ng ganito. Right. Kasi yun nga, nung nasa work tayo, nung employed tayo, para tayong walang pangarap sa buhay. Tambay, parang Hindi, ano carefree. kasi, parang when you're working, dahil medyo okay naman yung binibigay ng mga companies na Oo. pinanggalingan natin, parang hindi mo maiisip na maghangad pa ng more. Feeling ko ang dami makaka-relate, lalo na sa mga call center agents dyan, yung mga araw-araw umiinom. So kami po yun. Sila po. Oo. Oo, Sila actually, before tayo nagnegosyo, ang magaling na talaga tayong mag-recruit, di ba? Mag-recruit sa inom. Totoo. So dahil kaming dalawa lang yung laging umiinom, we would wait for the bus galing from the company. Tapos every time may bababang tao, aayain naming uminom. And At ang pangyaya natin, tara, Isang isang bote bote lang. Isang bote lang. So talaga kung makikita kasi talaga ng mga tao nun, mukha talaga tayong walang pangarap sa buhay. totoo. Meron ba before? Meron. Wala naman talaga. Araw-araw lasing. So yung mga mahilig sa inuman, may True. pag-asa pa kayo. Totoo yun. Kaya feeling ko napaka-important part niya ng story natin. Yes. And hindi natin dinideny na Oo. naging ganun yung past natin. Na somehow, meron tayong mga walwal na years. Hindi lang days. Years. Oo, years tayo. Walwal years. Talaga? Grabe. Sobrang laseng, nagbabayad ng 1,000 sa jeep, tas keep the change. Yan. Oo, yung sa sobrang laseng, ihatid kita, pero ikaw pa rin magdadrive. At saka sobrang hilig sa alak, nagtayo ka pa ng bar mo. First Yeah. business. Yeah. Siguro may pagka-negosyante na talaga ako Right. before pa. Kaya nag-try ako magtayo ng traditional business. Siguro may desire na talaga eh. Kaya naghahanap pa rin ako ng pagkakakitaan nung time na yun. Kaya nag-try ako magnegosyo kahit nag-work ako. Ang hirap pag traditional business kasi kailangan talaga ng maraming time. Tapos very stressful. Minsan may kita, minsan wala, minsan Yeah. abonado ka. So in short, hindi siya nagtagal kaya sinara din namin. Oh, hindi Right. kasi alam mo kung bakit may desire pa din sabi mo. Kasi nga nakukwento mo before na bata ka pa lang nag-start ka na sa MLM. Ano yung na-experience mo when you were starting sa MLM industry? Just to give you yung situation namin nung time na yon. Si mama ko, kumbaga single parent, 6 kami magkakapatid, panganay ako. So when I was 16 years old at nahatak ako papuntang seminar room, na-present sa akin yung network marketing. Nakita ko yung network marketing as an avenue to help my family, especially my mom. Kaya kahit underage ako noon, pinilit ko na mag-join. Kaya din sobrang pinagsasabay ko yung school at saka yung pagne-network. Yung desire ko na matulungan si mama ko. And somehow, syempre, tinuturo din nung time na yun sa network marketing na ang pera nasa negosyo, Nasa ang pera negosyo. nasa negosyo. Kaya siguro na-instill din sa akin na kailangan mag-business ako kahit na nag-work ako. Pero yun nga lang, because of the bad experiences na mga nangyari sa akin nung time na yun, siguro mga 4 companies yata ako, nun palipat-lipat ako ng company bago ako na-burnout. As in, sobrang na-burnout ako to the point na sinumpa ko yung network marketing. As in, alam mo yung mga taong sobrang allergic sa network marketing. Pag narinig network marketing, parang super no sila. Pag nakarinig ka ng kape. So, naging ganun ako. Naging super negative talaga ako. So, nung nag-quit ako sa network marketing, nag-focus na lang ako sa pag-aaral kasi estudyante pa lang ako noon. So, nag-quit ako mga 19 years old na siguro ako noon. 3 years din ako nag-network. Right before call center. Before call center, Before yan. call College days ko center. yan. Oo. Sobrang dami
dami ko kasing mga pagod, hirap, alam mo yun, sacrifices. Tapos, parang yung mga ginawa mong effort, hindi siya nagmamaterialize. Parang hindi worth it yung mga nare-receive mo. ko, yung mga pagod. Kumbaga, dami mong sinakripisyo. Natuto kang mag-flyers, natuto kang mamusakal, natuto kang pumausap ng mga hindi mo kilala. Nagpa-flyers ka na nun? Nagpa-flyers na ako noon. Nung namimigay ako ng flyers, tapos yung flyer tinapon. Yung luha ko gumanon. Artista luha, isa lang. Hindi, talaga. Naiyak ako. Kasi binayaran ko yung flyers na. Yung estudyante lang ako. Yung bawat tapon nilang ganyan. Uy, baon ko yun. Oh my God! Oo. Oo. Oh my So, siguro ang pinakamalaking lesson ko nung time na yon, somehow yung EQ ba, yung emotional Quotient. Yeah. Kumbaga mas na-upgrade siya, mas nag-level up. Tapos yun, yung mga natutunan ko doon, like believe in yourself, kailangan lagi kang positive. Yun naman yung mga dinala kong lessons. Pero yun nga lang, nung time na yun, dahil nasarahan din ako ng company, naiwanan ng upline, nagkaroon ng attrition, as in, lahat na yata ng mga hindi magandang experiences na experience ko noon. Kaya talagang Ayaw mo feeling ko, hindi para sa akin yung network marketing. When you say na iwanan ng upline, kasi ako, hindi ako iniwanan ng upline ko eh. Paano yun? Paano yung iniwanan ng upline? Lumipat sa ibang company. So, parang nirecruit ka niya. Tapos, nung nakapag-build na ako ng group, iniwan ako nang wala akong support. Kasi wala namang office sa Angeles. Ang main office nasa Manila. So, ako lang lahat yung nag-support ng group ko dito. Ako nagpapa-seminar, yung commissions ko, binabalik ko sa team ko. At the same time, nag-aaral ako. So, tapos, pag may pay-in ako, dadaling ko sa Manila. Imagine mo, magbabas ako lang mag-isa. Kung hindi ko Aircon yung ba mga... yung bus? No? Parang aircon naman yata. Okay. Meron naman ako mga commissions noon. Kumikita naman ako. Somehow may team ka as a student. Nakapag-build ako ng group talaga. Pero yung mga commissions na nare-receive ko, nagsasakto lang. Kasi nga, ako yung nagpa-fund ng mga pa-seminar namin. Ako lahat nag-asikaso ng mga downlines ko. Ganun. Ang galing. Hindi ko ano dito part Di ba na to. paano mo pagkakasyahin yung, maliban na lang kung malaki yung commission mo. Kasi parang, imagine mo nagbibuild ka ng network, nag-aaral ka, of course, you need to pay your tuition, Right. tapos magpapa-seminar ka pa. Magkano na nun ng Jollibee? Mga 2,500, 3,000 meron na yan. Oo. Tapos nagpapakain ka. Oo, yung usual na seminar, yung 2,500 pa lang noon na. Pero consumable yon. So, mag-i-invite ako kasama ng mga leaders, downlines ko. Talaga? Pupunuin namin yun. Tapos ako magbabayad. So, swerte-swerte na lang kung may pay-in talaga. Yun. So, halos nagbe-break even lang ako nung time na yun. Kaya, yun, tumigil din ako. May entrepreneurial spirit ka na pala talaga. Hindi ko alam yung details. Kaya Alam ko na nag-MLM siya. Pero yung detail na nag-build siya ng grupo and all of this, kaya pala parang nasagot yung tanong sa utak ko na, I was gonna say kanina, regardless of your kwento now, na parang even nung nagiinuman tayo, lahat ng mga kwentuhan natin makabuluhan. We were talking about life, mga deep yung conversation. Kaya okay lang sa akin na everyday, nagiinuman kami kasi may mga napupulot ako from our conversation. Ngayon ko lang siya nako-connect na before I met her pala, may entrepreneurial spirit na siya. Yes, oo. Okay. Siguro yun nga, nandun sa, nakikita ko si mama ko, kasi tinanong ko si mama ko, sabi ko, ma, ba't ikaw, hindi ka nagtrabaho? Sabi niya, ay naku, magkano lang sasahurin mo dyan, sabi niya. Kaya, pagka-graduate niya daw, nag-business agad siya. So parang somehow, from my mom pa lang, sinasabi na rin niya sa akin na ang pera talaga nasa business. Nasa negosyo. So at the back of my mind, parang nandun na yung pagiging negosyante. Kaso nga lang, after graduation, meron talagang programming sa atin eh. Diba? So, focus ako. Focus ako sa pag-aaral. Tapos after mag-aral, parang automatic na eh. Pagka-graduate mo, hanap ka agad ng trabaho. Yeah. So, April graduation namin, may trabaho na ako eh. Lumuwas ako ng Manila na wala akong pera. Parehas pala tayo. Yeah. Ako naman, ang graduation namin April. Tama. Nagpahinga ako ng isang buwan, tapos pumunta na ako dito sa Pampanga. Work May ka work agad. ka din. Natanggap na ako sa company natin before. Icor? Yes. Ah. First company, first manager. First upline. Talaga? Yeah. O, diba? Ako pala yung first. Grabe. Ako technically, first call center ko si Icor kasi hindi talaga ako tinatanggap dahil high school graduate ako. First ko si Icor na call center. So, after all of that, what was the defining moment mo? Ano yung turning point mo why you wanna change your life? Yung nasabi mong, this is it. I wanted to change my life. There's this one moment. Kasi 'di ba, sabi ko nga sinumpa ko si network marketing. So for 7 years, I was out of the industry. 'Di ba? Tinapos ko yung college and then 5 years akong naging
employed. So, yung buong 7 years na yon, pag may nag-invite sa akin, alam ko na, naamoy ko na, na parang networking yan, no? Sorry, graduate na ako dyan. Yun yung lagi ko sinasabi. As in, iwas na iwas ako sa networking. Alam mo yung mga strategy mo dati. Alam. Alam ko yan, ginagawa ko yun dati, ganon. Ang pangit ng connotation kasi talaga ng network, lalo na nung time na yun. Oo, yung practices kasi talaga Oo. hindi maganda. So, may one time, sa kakaiwas ko, this was, I think, 2010, nakidnap ako. Hindi ko naamoy. Magaling yung nag-kidnap sa akin. 2010. So, Okay. nakidnap, alam niyo naman, nakidnap, parang hindi ko alam na seminar ang pupuntahan ko sa Jollibee. Akala ko birthday. Oh my God. So, pagdating ko doon, sabi ko, oh my God, networking. Gusto ko na lumabas. Pero nung time na yun, syempre, alam mo naman, pag may pagkain, di ba? Sabi ko, sayang oras ko, Motivation. makikikain na rin ako. Pero talaga, all throughout the presentation, di ako nakikinig. Kasi alam ko na yun, parang hindi ako Acne. mag-join. Alam na alam kong hindi ako mag-join. Sobrang negative ng utak ko. Hinaantay ko na lang matapos para kumain. Kumain na. Pero, biglang dumating yung closing speaker. At yung closing speaker na yun, kakilala ko siya. Pinaka-upline manager namin ni na Coach Lynn, ni na Coach Liz sa first MLM ko. So, pagkakita ko, na-shock ako. Na parang, oh my God, kilala ko to, ganon. Tapos, habang nagsasalita siya, nagsishare siya ng story niya, sobrang na-inspire ako sa kanya. Yung moment na yon, parang bigla akong naalala na may pangarap pala ako. Nakalimutan ko na. 5 years nagtatrabaho ko, nakalimutan ko na may pangarap pala ako. Na dahil alam mo na yun lang yung sahod mo, di ba yung pangarap mo, parang yes. pinapaliit mo na ng pinapaliit dahil pinagkakasya mo sa Pinagkakasya. sahod mo. Right. Kasi alam mo yun yung kaya mong i-afford. So, na-inspire ako sa kanya. Nung time na yon, marketing manager ako sa isang real estate company. So, feeling ko manager, parang mataas na ako, ganon. Parang nanlit ako dun sa sahod ko. Nung sinabi niya kung magkano yung kinikita. Magkano yung sahod mo nun? So, nung time na yun, 2010, 50,000, feeling ko malaki na siya. Diba? Malaki na. Nung time That na yon. Ngayon kasi baka malit na yon. Pero, siya kasi, nung minention niya, she was earning 200,000 daw per week after 5 years of doing network marketing. Wow. So, 200,000 per week times. So, Kulang-kulang yun. one. Kulang 1 million. So, yung sahod mo kulang sa tax niya. Yung sahod ko, kulang pa pambayad ng tax. Yeah. I actually wanna thank her. Si upline Rocky Espaldon. Hey, Afraki! hello. She's Siya- now a CEO na rin of her own company. Siya pala yun. Yeah, she really inspired me that day. And hindi ako makatulog after that. Parang na-feel ko bigla, parang nagising ako na parang suddenly I wanted to get out of employment. Na parang, shucks, hindi to yung buhay na gusto ko. Na parang kung itutuloy ko to, feeling ko I will be miserable for the rest of my life. Feeling ko na-suffocate ako, feeling ko nasa trap ako na kailangan kong lumabas. All of a sudden, na-feel ko na that's not the life I want for myself. Na kahit na mag-work pa ako ng ilang years, parang feeling ko magiging broke at miserable ako. Ganyan, For the na rest of your life. for the rest of my life. Parang gusto ko nang kumawala sa employment. So, ano ginawa mo nun next? So, ginawa kong next, actually ako nag-join sa kanila. Pero thank you for kidnapping me. Gusto ko yun. After you na-realize, gising na ako ngayon. Pero hindi ako mag-join sa inyo. Sorry! Hindi, kasi nga, syempre, pag networker ka, somehow gusto mo medyo pioneering pa kasi medyo matagal na yung company nila nung time na yon. So, nung time na yon, nag-window shopping muna ako. Wow. Hindi, in-invite ko yung sarili ko papunta sa iba't ibang networking companies. Nagpa-recruit ako, yung parang, invite nyo ako, ganon. So, pag may mga nagpo-post, tinitignan ko kung saan yung office, aali-aligid ako doon. Meron akong ganon. Alam na alam kung kakausapin ako ng mga to. Ayoko nang kwento yung mga companies, pero na mga pinuntahan ko. So, after kong work nun, doon sa real estate company, diretso ako Manila. Nag-attend ako mga seminars. Iba't ibang companies, tinitingnan ko. So, nagde-decide ako kung saan ako mag-join. Hanggang sa merong isang nag-invite sa akin. Ang dami kong mga tinignan na companies, tapos doon ako napa-join, na-hype ako. Di ba? Ang unang-unang downline ko, ikaw. Yeah. Sinama kita doon. The torsion? Yeah. Oh. Pero saglit lang tayo doon kasi na-realize natin, it's a scam. Diba? Pero hindi namin masyadong win-workout. Right. So, nung nakita ko na yung company na gusto ko talagang trabahuin, doon ako na kayo in-invite. Ayan. Doon na nabuo yung Team Aces. Right. So, yun pala yung first official talaga na company na win-workout natin. Yung may pailaw. Ang buhay. Ayun pa ilaw. Yeah, yung may pailaw tsaka may mga demo-demo. May mga pa-bracelet at may mga pa-kwintas. Ayun. I So, yun cannot. yung company na win-workout natin, di ba? So, doon ko na kayo tinuruan ding... Na magbuhat. Tinuruan ko na din kayo ng mga flyers, kung mausap ng mga di ba? So, grateful ako kasi sinamahan niyo ako kasi dami kong invite from call center days. Hindi lang kayo, di ba? As in, halos lahat talaga. So, ako pala yung first in-invite downline. ko. Ako ba yung first?
Yes. Siyempre partner. Yun, kasama nyo daw sina Irvin before na nagpunta. Oo, di ba malakas talaga akong mag-invite noon. Siyempre, di ba, ganun talaga kasi yung kailangan mong gawin sa network marketing, lalo na yung traditional ways. Oo. So, after nun, ayun, may nakita ako sa online na nag-post. So, hinata ko kayo, lumipat tayo ng company, di ba? Doon sa Matrix Company. So, akala ko kasi better than binary siya, kaya hinata ko kayo papunta doon sa C Company. Kung saan siya nandun, doon kami ni Mel. Yes, ayun. Tapos, ang first downline naman natin doon, si VP GJ. Yeah, kasi ibang company pa yung nakita. Kasi namigay tayo ng flyers, yeah. doon sa first company. Oo. Pagkatapos, nung pumunta siya sa office, iba na yung Iba company. na yung company niya. Iba na yung pre-present sa Iba na kanya. yung pinresent sa kanya. So, nag-join na siya. Okay. And doon sa company na yon, doon din natin na-meet si Abdru. Yes. Diba? Through a common friend. Nung una, ang hirap pa niyang I-convince. i-convince, diba? So, nahirapan talaga ako. Abdru, hindi ko makakalimutan yung presentation ko yun. Tapos nakagano lang. Paano sure niya? Yung parang, May pagma siya? oo. Ayaw niya i-let go yung company niya. Oo. Kung sa ibig sabihin, matindi rin yung training nila doon. Oo. Super loyal din siya doon. Pero, syempre, hindi siya ubra kay Richard. Cheers natin yan. Bale, hindi siya nag-join din talaga obra. siya. O, diba? At sinama niya yung buong team niya. Cheers! Cheers! Okay. Para kay Richanes na Nakatakera. takera. Yung sponsor ko doon, yun yung tao nagpakilala sa akin kay Robert Kiyosaki. Rich Dad, Poor Dad. Binigyan niya ako ng copy ng Rich Dad, Poor Dad. Sino? Oo, Kasi swap member na siya swap member ngayon. siya Oo, ngayon. si Sir Paul. Okay. Yan. Ang tawag sa kanya noon, Rich Dad of the Philippines. Ay, talaga. Full circle So ah. somehow kasi, Rich Dad, Poor Dad played a crucial role para siguro maging entrepreneur ako eh. Magtayo ng company. Because of that book, isa sa mga influences. Big deal nga sa atin yun noong time na yun. Lagi niya kinukwento sa atin. So, after nun, nakita ko na yung weakness ng Complan nun. Kasi hindi pala siya pang long term. Kaya sabi ko, parang gusto ko nang bumalik ng binary. Binary pa rin talaga yung the best. So, ayun na naman. Di ba? Ayoko maging junkie nung time na yon, pero parang pine-prevent ko lang yung worst na mangyayari. Kaya hinata ko na naman kayo papunta sa isang company na naman na nakita ko. Low end this time. Yeah. And online kasi siya. Yan. And, Pero anong company yung sinabi mong ano? Ito na, yung Yes, pinakamagandang nakita ko, yung gano'n. baka Clicksters. O baka nga. Clicksters. Baka Clicksters. Kasi Clicksters. nga, first time ko maka-encounter ng matrix cycle, ganon. Mm-mm. Kasi nga, binaryan ako. Halos mga companies pinasukan ko kasi binary. Yeah. So, nung bumalik ako sa binary, so crucial din yung paglipat natin sa Cafea. Kasi doon naman natin na-meet, di ba? Si Press Arky naman. Ayan, dinownline. O, tingnan mo. Di ba, little did we know na every time pala na lumilipat tayo ng company, May nadadagdag. nabubuo na pala yung BODs. Oh, Yes. di ba? Na-collect mo sila. Kinulekta. Kinolekta mo isa-isa. Hindi, pero actually, marami naman talagang mga ACES leaders, di ba? Yeah. Marami. Kumbaga kayo na lang talaga yung nanatiling Nanatili. believer. Kahit Yeah. saan ko kayo nalimper. Hindi, pero nung last company na tinrabaho Oo. natin, si partner medyo laylo na. Nag- Kasi Lalo na- naubusan na siya ng friends. Kasi Hindi ako nag-invite. I was only believing in her, yung vision niya and all. So lagi, hanggang sa napansin ko, wait lang, parang wala na akong kaibigan. parang wala na akong mahatak. Parang hindi na ito mabuti. Kaya anong time na yon, medyo, sabi ko, parang napansin ko wala ka na sa mga pictures ng, yung last company na winner natin. Sabi ko, hindi ka na masyadong active, no? Na-burn out na ako, no? Oh, siya na-feel niya yung Na-burn pagka-burnout. out nung time ako na yun. sa- Dalawang company pa lang na-burn out na siya. 3, Torsion, Ay. Mixers, and Good Faith. Three Tapos pang companies. 4th yung Cafea. Pagpasok natin doon sa last company na yun din, ang dami kong learnings doon. Kasi that's when I learned to market online. Kasi di ba pagpasok natin, may mga malaking grupo noon. Tapos tayo parang saling pusa lang tayo. So when I applied online marketing doon sa company na yun, from a nobody, bigla akong nag-top earner. So, doon ko nakita na sabi ko, pwede naman palang padaliin yung pagne-network. Grabe yung mga hirap na dinanas natin. Si Press Arky, di ba? Paano natin siya na-meet? Nakilala, oo. Kasi may nakita siyang sticker na mga pinagdidikit natin sa jeep, sa mga poste-poste, sa mga pader na kung saan-saan.
'Diba? As in yung traditional na ano talaga, Oo, flyering. Lahat ng nakakahiya ginawa natin. Alam ko silang magkapatid, Oo. magkaibang tao yung Pero kahit traditional way of marketing, talagang hindi tayo nagpapatalo. Ay, Oh, yeah. kabugera tayo, girl. Every after seminar, magdidikit ng mga stickers sa jeep. Yeah. Gagawa ng gaw-gaw. Tapos mabawalan ng guards. Yung gaw-gaw! Gaw-gaw, kwento mo yung Grabe gaw-gaw. Di ba? Nakita na natin yung gaw-gaw. Pero, Gaganon tayo sa mga Sa mga poste. poste, sa mga pader, pero grabe kang ganon. mag-mindset noon. Grabe. Imagine mo, nag-market tayo maghapon, pagod na pagod. Pagdating ng gabi, kailangan gabi yung magdidikit Gabi. kasi Gabi. para walang masyadong guard. At hindi tayo makita ng mga kakilala natin. Uy, wait lang. May nakakita sa ating guard. Diba? Hinabol tayo. Hinabol tayo. Sabay mo lang yung UF. Pinapaalis niya yung dinigit. Oh my God. Alam mo yung lahat na Full time nakakahiya. kasi tayo lahat noon. So talagang mula umaga, magpe-present tayo niya kahit 10 presentation, one-on-one. Tapos sinasalang ko kayo sa diba? True. Sa board. Oo. Tapos may pag naka-assign na speaker, ganon. Pag walang matokan, lalabas tayo niyan, Oo. maghahanap, So pag walang maghahatap. tao, kailangan nating maghatak sa labas Oo. para magkaroon tayo ng kausap. Kasi may Pero- office tayo di ba? So binabayaran yung office, tapos minsan wala tayong Oo. mapresentahan. So tayo din kasi nagbabayad ng office ng time na yun. Kasi wala ang office sa Angeles. Yeah. Sa Manila pa talaga yung main office. Actually, nung time, dun sa last company natin, dahil nga nagre-research na ako noon online, doon ko lang na-realize at doon ko lang nalaman na ang reason pala, kaya humihirap ang network marketing, kaya maraming mga tao yung nababurn out, hindi dahil sa MLM system itself. Kasi maganda ang MLM. Maganda yung MLM. Ang nagpapapangit talaga sa MLM, yung practices, yung culture, yung mga tinuturo nila. Na ginawa nating lahat. Napagdaanan So, nung natin. nalaman ko na yung online marketing, doon ko nakita na meron naman palang madaling Pwede naman paraan. pala. Pwede naman palang gamitin yung attraction marketing na hindi mo kailangan mag-invite, hindi mo kailangan mag-recruit, hindi mo kailangan kumausap ng kung sino-sino, hindi mo kailangan magmukhang kawawa na nakakahiya na yung mga pinaggagawa mo, ganyan, na Yeah. parang napaka-desperado nating may kausapin na Grabe. presentan lang ng business Tapos, natin noon. ang tingin natin I don't know pero yun nga, parang pares yung kapag nakakikita ka ng tao na pinapresentahan mo, parang May birthday, ganon. Parang pinoprospect mo na yung mga mukha nila. Ganon. Isipin mo na kung sino yung kakausapin mo dito. Yung ganon. Parang kahit saan ka magpunta, parang iniisip mo na na, God. re-recruitin ko ba doon? Totoo, Diba? pero totoo Nandito yun. yung utak Totoo natin. yun. Sabi ko, yun yung ayoko na talagang balikan. Yeah. nakakatuwa ngayon yung pinaglilista mo kami ng prospect list. Oo. Wala, ginagawa naman talaga namin. Kasi Pero follow kung- upline lang naman ako. Yun yung tinuturo ng mga uplines. Pero- So ginagawa ko lang, tinuturo ko din sa inyo. Oo. Pero kung iisipin mo, Tapos- para akong tanga nun, nilista ko yung mga teachers ko, hindi wala man kaming communication. Grabe din yung mindsetting Alam ko, kasi. ano gagawin ko? Kukontakin ko sila, gano'n. Yung influence niya talaga sa atin at yung mindsetting talagang, at least. Oo, diba? Oh, anyways. Upline Ginagawa ko lang. Kami naman, yes, apply. Yeah. Oo. Power. Pero galing no, kung paano talaga nako-convert yung natin, mindset natin. Imagine, from being a manager, 'di ba? Tapos biglang namimigay ka ng flyers, yung Quality transition na analyst, yon, yeah. kung paano mo lalamunin yung lahat ng pride, Pride mo, mo. just to do that. Exactly. Kaya, maraming negative talaga sa network marketing because of the practices talaga. Yeah. Yun kasi talaga yung nakakapagpababa ng self-esteem. Mm-mm. Kaya ngayon sa swap, hindi natin ini-encourage. I mean, we highly discourage them to do yung mga ganong klaseng practices. Kasi nakakababa ng self-esteem. Totoo. Tsaka nakakahiya. Let's be honest, nakakahiya siya. Oo. Pero aminin mo kasi partner, makapal na rin talaga yung... Dati kasi, nung nag-start ako, first time ko mag-network, wala naman kasing internet noon. So yun lang talaga yung paraan para makapag-network ka. Actually. Okay. Kaso, nung meron ng internet, yung network marketing, hindi siya nag-evolve. Oh. Yeah. Kumbaga, tinuturo pa rin yung old practices na dapat hindi na. Yeah. Nung 2010, makalat na si Facebook Oo, noon. may online na noon, may internet na. So, yun na noon. Kaso nga lang, Yung yung sa company cafe. natin, di ba, di siya... Yung last company. Yung Yung cafe last na. company na winark out natin, hindi siya nagtagal. Right. So, December of 2012, walang-wala kaming pera
ni Arky nun, as in talaga magpapasko, walang-wala kaming panggastos, tapos wala tayong network, yung team nun talagang dispersed na, hindi ko na nga alam kung anong ginagawa nyo nun eh. I was in, yeah. we were in Calbayog. So kami kasi ni Arky, gumawa kami ng way para kumita kami. Kasi pangtawid. So nag-join kami temporarily sa isang online MLM company din nun. Pero hindi kami nagpakita ng muka. It's so funny kasi yung ginamit kong profile at profile picture, si Nami. Si Arky ang ginamit niya, si Sanji. One Piece. Kaya kay mga, so minarket namin yan. Alam mo yun, nag-test market ka lang, tinest mong ganyan. And bakit siya significant? Kasi that's the first time na tinest ko yung power leg strategy. Kasi nung nalaman ko yung power leg, too late na for me dun sa last company natin. Kasi naka 31 accounts ako dun na perfect. At saka pasara na siya. Yeah, and pasara na rin siya. And saka hindi mo na mapapalitan yung structure mo. So, dun ko lang din kasi nalaman na sobrang hirap talagang i-manage ng sobrang daming accounts. Tapos yun nga, lumalabas yung pagka-greedy mo kasi yung business spillover mo dun sa bawa, kalugar niya. Parang gusto mo siyang ilagay dun sa may times 2, times 3. I-reserve. So, sabi ko, hindi maganda yung multiple accounts. So, nung na-discover ko yung power leg, na yun pala yung parang strategy sa US na ginagawa ng mga binarians dun, tinry ko siya dito sa company na to. And it worked. Imagine wala kaming face, hindi kami nagpakilala. Anime ang mga profile picture namin. Sa Facebook. Pero because of the power leg strategy na ginawa ko, as in 1 week yata nun, 100 downlines. So sabi ko, wow, ang galing ng power leg. Sobrang bilis. So yun, nakapag-generate kami ng income for that month para makasurvive kami. Yeah. Pero yung power leg, tinuturo na nila sa'yo o ikaw yung parang nakadiscover? Paano siya? May napanood lang ako ng video sa US na tinuturo yung power leg strategy. Pero yung kumpanyang yun, hindi nila practice na, ito dapat ang gawin, ito dapat Pero sa yan. US kasi, one account lang sila. Pero yun kasi yung ina-advise nila, mag-power leg muna. Bago ka magpares-pares. Pero yung ginawa ko, parang improvised version siya ng power leg. Hindi Which siya is, provided by the company. Oo. So sarili yung ginawa ko, sarili ko siyang version. Sariling diskarte mo siya. Oo, kasi yung sa US version, one account lang yun. So yung ginawa ko, yung patuhog. Okay. Kasi di ba alam niyo naman na mahilig ako sa math. So yung computation niya, parang nakita ko na yun yung pinaka-effective na way. Para sa pattern with swap. Yeah, same. Ang galing. Actually, yung ginawa sa swap, doon ko siya first ginawa. Right. Tinest ko siya. Thank you. Buhay pa ba yan? Yung company na yun. Oo. Wala Parang hindi na. Loading Temporary lang ata yun. Like sila. months lang din siya. Akala ko naman yung power leg, parang sistema na ginagawa ng company yon. Ngayon pala ikaw yung nag-invento nung Yeah. parang, wow. Yes. So, ayun, very crucial din yung moment na yon. Kasi yung sponsor namin doon ni Arky, siya yung nagpakilala sa amin ng barley grass. Aww. Yeah. Talagang ano pala, no? So, lahat talaga ng Experience, pinasukan oo. ko, meron talaga silang parang sabi nga nila, there are no coincidences in the world, diba? Only synchronicities. So, yun talaga. Yung reason siguro, bakit kami napunta din doon, na yung wala kaming pangkain, kailangan namin humanap ng extra income, yun yung nakita namin. Kasi yung sponsor kong yun, actually kasama na rin natin siya sa swap ngayon, si Up Eric, yun. So, siya yung nagpakilala ng barley grass Eric sa amin. Up Eric Balahadja. Okay. Balahadja. Yun. Yeah. Doon ako na-curious sa barley actually. Naririnig ko naman na siya. Pero, nung binanggit niya sa amin, naparesearch ako. Tapos, nung nakita ko yung mga studies about barley, doon ko siya na-appreciate. Sabi ko, kala ko hype lang to. Alam mo naman sa networking. Sabi nga ni Boss RD siya naniniwala sa mga produkto ng networking. Di ba? May ganun din akong mentality na parang feeling ko front lang yung mga products. Right. Ganon. Parang kitaan na lang naman lahat yung mga dinidiscuss nila. So, pero doon, napabasa ako. Sabi ko, wow, ang ganda ng barley grass. Paano naman Yeah. nangyari? Kasi sabi mo, December, walang kapera-pera. Nag-venture kayo into that company where you've applied power leg system. Ano naman yung naging turning point na parang, paano nag-start si Swap? Si Salvewell? So, noong January 2013, yun na kasi New Year, di ba? Parang ano gagawin mo sa buhay mo? So, doon na kami nag-iisip parang, okay, what's next for us? So, naghahanap ako ng company. I was seriously looking for a company na papasukan. Kasi ayoko nang bumalik sa employment. Pero ang number one requirement ko, kailangan online siya. Kasi nga nakita ko na yung power ng online marketing, di ba? Ayoko nang bumalik dun sa mga traditional na ginagawa natin, di ba? Tsaka mabagal yun. Ang bilis kasi pag online. So, second, gusto ko may products. Maraming online companies noon, pero wala silang tangible product. Oh. Right. Kasi nung time pa lang na yun, alam ko na din kasi somehow na kung gusto ko ng tatagal na network marketing company, kailangan yung product tangible, consumable. Yeah. So yun yung top 2 requirements ko. Kung baga kung pioneering yan, bonus na lang. Pero wala akong makita. As in,
Ilang araw na lumilipas, wala na kaming pera, alam mo yun, naghahanap na kami ng mga barya-barya, yung mga pamulsa na mga, baka may natabi tayong mga safety. dito, yung mga ganon. Kasi ganon kahirap. Kaya nga sa manong na-frustrate na akong ganon, nasa harap ako ng laptop ko, sabi ko, tayo na lang kaya yung magtayo ng company. Everything can be taken away from you pala in just a snap pag hindi ka ready. At the end of the day, parang what matters na lang, pag wala na lahat, is yung kailangan talagang mag-fail ka minsan para matuto ka. Yeah. There's no one to mentor you. Hindi mo nga pwedeng ipakita na nahihirapan ka. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo what I was going through. So every time na humaharap ako sa inyo, kailangan nandun yung hope, nakikita niyo sa akin yung hope. Yeah. Pero deep inside, parang I was dying. Ganun. OMG, hindi ko na kaya. Parang sobrang hirap.